Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:07. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Ato ka maray na aga po, sendo ka po sa ko po si Junel Cuba. Sa headlines kan mga parata sa lado nasyonal, Malacanang day apektado sa panginginot sa survey ni VP Sara sa 2028 Presidential Survey. Malacanang pinagdipensaan CIF kanda OP na nasa 4.5 billion pesos na propose sa 26 national budget. Malacanang pinaghamon si Mayor Magalong Ilantad ki PBBB ang naaraman kani mapadapitman sa flood control project. President Marcos big tubahad si SP Chis Escudero kasumpayman kanda pag-apply ka nagkaperang mga senador sa partibismo kanda sinasabing pagkakaigwa need o pag-apply ka nagkaperang senador sa Korte Suprema. Sa iba pang pamayukan mga barata sa lado national, judicial, fiscal, Autonomy Act, saro ng ley matapos na ni permahan ni President Bongbong Marcos. Presensya kan US warship duman sa WPS nagsusunod sa international law, sabi kan Malacanang. Headlines kan mga bareta, ang mga detalye sa dyan po pagkatapos nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon ah. Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwat maray na aga, ako si Junel Cuba. Sa detalyes nakan mga barata sa lado nasyonal, nakaresibin ni naabuton sa 1,000 mga sumbong gikan sa publiko. Ani pinaglansar na sumbong sa Pangulo website. Basado yan kay Palace President Officer Undersecretary Claire Castro. Nagikan sa Agosto 11 sa gunang Agosto 13, igwananin 1,148 na mga reports, 823 na feedbacks, asin 84,892 na kabilugan kan views. Kan nakalis na aldaw kan Lunes, ipinaglansar ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nasabit ng website bilang parte kan investigasyon kan gobyerno sa mga anomaliyang flood control project sa Pilipinas na nagresulta kan mahiwas na pagbaha sa kadakol na mga lugar kan nasyon. Sa nasambit ng website, pwedeng magpadara nin mga ladawan o retrato, videos asin na kamugtakan kan flood control project sa manlain-lain na mga lugar digdi sa parte mismo kan Pilipinas. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, nagbabagang barata sa BBS-FM Naga day apektado ana Palasyo kan Malacanang sa nagluwas na survey kung sa inanginginot subot si Vice President Sara Duterte sa mga posibleng mga kandidato sa pagka-presidente sa 2028.
Basado sa resulta kaya kan survey, mayo min mga nanginginot na mga pangaranda ang kaalyado ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Basado sa Palace Press Officer Claire Castro, patunay lang ini na nakakonsentrar ang presidente sa pagtatrabaho asin dai na mumulitika. Pahayag pa ni Castro, arayo pa ang eleksyon asin mas pang pinagtatawanin atensyon ngunyan kan administrasyon ang pagpapasunod kan mga proyekto, mga programa, tanganing matawanin atensyon ang mga pangangaipo kan publiko asin digdi pagpapasinso kan nasyon kan Pilipinas. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal, may karapatan ang Office of the President na magkaigwaning confidential asinman intelligence fund. Urog na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Commander-in-Chief asinman Chief Architect kan National Policy asin National Security. Iyan basado man kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kaipuan kan na pundukan presidente para man sa mga aktibidad asin mga proyekto na may pagkasabot sa pagbabantay kan seguridad kan Pilipinas. Apwera kadi pinagpahig ni Castro matapos na kwestiyonon ang nagkapirang mga kritiko ang prosopistong confidential asin intelligence fund kan Office of the President sa irarom kan 2026 National Expenditure Program. Ipinagtaong duo ni Castro na dai maraot ang confidential asin intelligence fund kung ini ang gagamiton sa nasa tama, magiging maraot lang ini kung ginagamit sa sala kan sarong korap na opisyal. Basado sa DBM, nagbaba nin 11% ang alokasyon kan CIF sa prosopistong 2026 national budget. Basado sa 2025 General Appropriation Act, 12.1 billion pesos ang pundo para man sa confidential intelligence fund sa tao kan na bagay na ini. Pinagsimbagman kanda palasyo ang banat ni dating Pinansa Undersecretary Cielo Magno na mayo nin pagkakaiba si President Bongbong Marcos Jr. kay Vice President Sara Duterte kun padagos man siya na mahirit nin confidential asin intelligence fund sa tauban kan katotohanan na nakukurakot subot ang nasambit ng pundo sa irarom kan prosopistong 2026 national budget. Nasa 10.77 billion pesos ang allocation para man sa confidential and intelligence fund kung said nasa 4.5 billion pesos ang nakatagama na Office of the President. Ang National Intelligence Coordinating Agency igwanin 1.1 billion na CI o billion pesos na CIF. Ang DND igwamanin 1.8 billion tangani man na anda 2.2 billion pesos pagbabarangaon ka na Anti-Money Laundering Council, National Security Council asinmad ang Philippine National Police o PNP. Naging kontrobersyal ang confidential asin intelligence fund matapos mapagarman ang salang paggastos kan Office of the Vice President na si Sara Duterte kan Department of Education sa irarom kan liderato ni Vice President Sara Duterte. Iba pang detalyes kanda mga barata, nagbabagang mga barata sa lado nasyonal sa BBS FM Naga. Pigaangat kan palasyo kan Malacanang si Baguio City Mayor Benavent Magalong na ilantad kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. an sa iyang mga naaaraman na mga impormasyon kasumpay man kan flood control project anomaly na kinakasangkutan kan nagkapirang mga kongresista asin man mga senador. Garuman sa nakadakol nin aram si Mayor Magalong manungod sa nasambit ng kontrobersiya kaya mas maray natabangan da kani ang gobyerno sa ikinakasang investigasyon. Basado kay Palace Press Undersecretary Claire Castro, maray na pangaranan ni Mayor Magalong ang mga congressman na senador sa mga kongresista o kontrata kan mga sinasabing maanumaliyang mga proyekto sa partibismo kan flood control kon igwasya nin bastanting kapot-kapot da mga ebidensya.
Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pa sa lado nasyonal, pinagsubahan ni President Ferdinand Marcos Jr. si Senate President Chis Escudero asin mga sinasabing mga senador na gusto subot na maging parte kan Korte Suprema ngunya na may fiscal autonomy na halangkaw na Korte digdi sa Pilipinas basado sa naging pasaring kan presidente paano ipapasa ni Escudero an sa iyang mga legislation kung nag-a-apply sa Supreme Court ang nagkaperang mga senador. Ginibo ni President Bongbong Marcos ang pahayag antes kan sa iyang pagtaram sa pagperma kan Judicial o Judiciary Fiscal Autonomy Act na ginibigibo kana sudma duman sa partibismo kana palasyo kan Malacañang. Nagapartisipar sa nasambit ng ceremonial signing ang mga miyembros kan Kamara sa panginginot ni House Speaker Martin Romualdez asin ang mga senador sa panginginot man ni Senador President Escudero, Supreme Court Justice Alexander Gismundo. Sa nasambit ng seremonya, nahiling man ang magkataid sa tukawad sinda House Speaker Martin Romualdez asin man si Senate President Chis Escudero kung magigirumduman naging malalanit ang banat ni Escudero ninuli man ka nagkapirasubot na mga mambabatas ang subuot nasa likod kan pinag-aapod na demolition job laban sa iya. Nagkaigwan ni na daipagkakairintindihan ang Senado asin ang Kamara ninuli man kan issue kan impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pa kita sa lado nasyonal sa katakod na barata, pinagperma na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Judiciary Fiscal Autonomy Act na pinaglalauman na mas pang magpapatibay sa autonomiya sa lado man kan hudikatura. Sa nasambit ng diskurso kan presidente sinabi kaniya nasa paagi kan pagperma kan Judiciary Fiscal Autonomy Act may magiging episyente asin mas sinasabing libre ang operasyon kan hudikatura. Ipinagpahayag ni President Bongbong Marcos na sa irarum kan na lay na iniya ang proposed budget kan hudikatura direktang isusumiti na sa Kongreso asin ibabali na sa pambansang pundo o national budget kung paano iniya pinagtatratar kan Kongreso. Dagdag pa man ni President Bongbong Marcos na sa irarum kan bagong lay anday pwedeng bawasan kana legislatura ang pundong nakatagama para man sa hudikatura. Itinalaan kanasambit ng lay na may kapangyarihan ng Chief Justice na dagdagan ang anuman na item asin baguhon sa paagi kan en-bank resolution ang alokasyon kan pundo sigun sa ipinagtalaan na lay. Sigun pa man kay Presidente Bongbong Marcos, obligado ba ng Korte Suprema na mag-report kada tulong bulan sa lado kan Executive Department as in Legislative Department kung paano pinagpapaluwas kan hudikatura ang pundo kani. Ang DBM pwedeng suway na magsumitikan sa indang komento asin rekomendasyon sa budget proposal kan hudikatura kabalimada sa mga yaon sa pagperma ka na nasambit ng lay at agkaparang mga miyembros kan gabinete kan administrasyon ni President Bongbong Marcos, mga senador asin na miyembros kan Kamara asin Korte Suprema. Iba pang detalyes kanda sa tuyang mga nagbabagang mga barata sa BBS-FM Naga. Dinipinsa kan Palasyo kan Malacañang ang naging presensya kan duwang US warship duman sa West Philippine Sea na namataan na araniman sa kadagatan kan Zambales. Basado sa Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro, ang presensya kan duwang barkong Panda Gira kana Amerika
and basado naman sa partibismo kan pinagsasabing international laws. Mayo nin pagkasabot ang Pilipinas sa deployment kan US Navy sa saindang duwang barkong pangyera. Namatan ang duwang US warship ang USS Higgins Asenmanda, USS Cincinnati kan Miyerkules nagkaparang aldaw matapos man mabanggaan ang duwang Chinese vessels sa partibismo kan Bao di Masinloc ninuli man kan kakalapag kan barko kan Philippine Coast Guard. Sigun kay Castro, basado sa report ni Commodore J. Tarilla kan Philippine Coast Guard nagsasagibulang kan Freedom of Navigation Operation ana mga iniya sering man liwat na tinawan doon ni Jose Castro na daipa na puprovoke ni gera ang Pilipinas nagdidepensa lang ini kan laban sa mga agresibong mga aksyon kan China sa padagos na pag-aanab kani kan teritoryo kan Pilipinas. Ipinagpahayag kan ni Castro na kinakaipuan na dai mag-atras ang Pilipinas protektaran ang sovereign rights asin pinag-aagawan na teritoryo duman sa partibismo kan West Philippine Sea daiman bago ana naratibo kan China na padagos na nagbabanta laban man sa Pilipinas padagos na nininindugan ang gobyerno sa arbitral ruling na ipinagtaukan sa Pilipinas na human and may karapatan na may kadsadiri kan West Philippine Sea alagad ang China ang padagos na nagahabon kan pagsasadiri kan Pilipinas. Sa iba pang detalyes kan mga barata pa kita sa lado nasyonal, ipilaliwanag gunyan kan palasyo kan Malacanang konta no tadai natawanin budget o zero budget ang akap sa 2026 proposed national budget basado kay Palace Press President o Officer Yusik Claire Castro basado sa naging pahayag kan Department of Budget and Management DBM na may natatada pa kaya nga pundo asin na dai pa nagagastos ang gabus na mga budget na pinagtagama sa AKAP kan fiscal year 2025. Tinawando ni Castro na abuton sa 13 bilyones pesos pa ang nagagastos na kan kabilugan na 26 billion pesos na pundo. Sa ngunyan, may natatada pa ni na kabanga o 13 bilyones pesos ang natatadang pundo para man sa nasambit ng programa. Tinawando ni Castro na may karapatan asin na dapat ana mga programa na kinakaipuan na tawanan pundo sa AKAP mga minimum wage earners ang natatauanin benepisyo. Naging kontrobersyal ang AKAP nin uliman kan aligasyon na igwanin political manipulation. Sigun pa man sa kritiko, ang nasambit ng programa ang ginagamit kan mga politiko para man makakuanin political loyalties sa tao man kan bagay na niya igwama na nagsayuma kanda DSWD na ana akapan sa sarong pork barrel kan mga kongresista. Sa iba pang detalyes kan mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, nagtutubod banda si House Majority Leader Sandro Marcos na daingon niya na napapanahon para man trataron o pag-urulayan ang issue manungod man sa Constitutional Convention o kunkon o charter change chacha lalo nang pinagapupuan na kan Kamara ang budget deliberation para man sa prosopwestong 2026 national budget. Ginibo ni Marcos ang pahayag kasunod man kan pagbuhay sa issue kan chacha asin man kunkun. Sigun sa House Leader ang pagbubusisi sa nasambit ng budget kan nasabing ahensya ang gobyerno ang sarong madugong proseso na kinakaipuan
tawananin pokus sa katunayan nahagad ngunyan kan Kamara sa Senado na palawigon nin sa rupang simana ana pagtratara sa nasambit ng budget sa sarong interview tinawando ni Marcos mas tatawaninda ana pokus ana pagtratara o an pag-uurulay manungod man sa budget para mada maipasa ang national budget sa natalaan na panahon. Inot naman ay pinagpahayag ni Representative Marcos o ni Congressman Marcos na dainiya tutugutan na maipasa ang budget sa parte kanda plenaryo kan Kamara na dain napapakaray sa National Expenditure Program o NIF. Tinawan doon kana majority leader na digdi nakapagpadara na sindanin imbitasyon sa mga ahensya kan gobyerno tangani man na digdi mataratar ang budget sa tamang ipinagtalaan kan deliberasyon sa maabot na aldaw kan Lunes, Agosto 18, 2025, pupunan na kan Kamara ang budget deliberation. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga nagbabagang mga barata sa BBS-FM Naga, ang Pantawid Pamilya Pilipino Program, PORPACE, tinawan tinawanin pundo ni nagkakantidada aabuton sa 112.9 billion pesos sa iraruman kan prosepwestong 2026 national budget. Alagad mayo nin alokasyon para sa ayuda sa kapus ang kita program o ang pinagaapod na AKAP sa irarum kan 2026 National Expenditure Program o NIF. Ini ang kumpirmasyon kana Budget Secretary na si Amina Pangandaman ada AKAP ang ipinagaduduhol sa mga minimum wage earners kung sa inagkaigwa nin kontrobersiya nin hulimanta tinawan ini nin alokasyon sa 2025 national budget ni nagkakantidad 26 billion pesos. Tinawan doon ni Pangandaman na igwa ni natatadang pundo para sa 2025 national budget. Limitado man subot ang fiscal space kaya dai mo na ninda ibinali ang AKAP na tatawanan na nina pundo. Ipinagpahayag ka na sekretaryo na nasa abot sa 10 trilyon peso ang original na kabilugan na kantidad kan budget proposal gikan mismo sa nasambit ng ahensya alagad daigabus na pagtawan na atensyon. Tinawan doon ni House Committee on Appropriation Chairperson Micaela Swansing na daipa na pag-uurlayan sa laog mismo kan Kamara ang AKAP alagad digdi magbabase subot sinda sa isinumiting NIP. Dinipensaman ni Swansing ang AKAP ana ipinagpipirit na gayo asin nakakatabang ini sa mga namamanwaan lalong-lalo na duman sa mga dai bastante asin naabot nin assistance to individual and crisis situation asin minimum wage earners. Iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga bareta pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, sampa ni not guilty plea ang dating mga opisyal kan Department of Budget and Management DBM sa kasong grap duban sa parte mismo kan Sandigan 5th Division kana sudmang aldaw kan Webes Agosto 14. Ini may relasyon sa subuot maanumaliyang pagbakal kan gobyerno kanaabuton sa 4.4 billion pesos na kantidad kan overprice personal protective equipment PPE asin surgical mask gikan man sa Pharmaceutical Corporation kan kasagsagi kan COVID-19 pandemic. Degdi magkairibanan ang dating procurement service DBM, PSDBM, OIC Yusek Lloyd Christopher Lau asin dating PSDBM OIC Director of the Administrative and Finance Group Arnold Dupla na nag-abot sa pagsampa ni not guilty plea sa anti-graft court.
pariyong ipinagpipirit nindalaw asin dupla ang pag-waive kana sa indang karapatan na basahan ni kaso sa dinadaklag na aligasyon sa sainda sa kaso ning Graff. Nagpartisipar man sa arraignment sinda dating overall Deputy Ombudsman Warren Leung, dating DBM official Alan Catalan, Dixon Pantia, Garilin Vergara, Parmali Executive Muhit Dargani asin man Lincoln Hong, basado sa 5th Division Clerk Office dai pa naglalaog ana mga inikan sa indang mga play ninhuli ta na kabinbin an motion to quash sa kaso ning Graff. Nagdadanay and large asin na iba pang o at large asin iba pang akusado sa mga official kan Parmali na sinda Twinkie Dardagani, Wang Chu Yin, Justice Garado, Chris Limago, asin Ling Wisyong. Sa iba pang detalyes kan mga barata pa sa lado nasyonal. Sa BBS-FM Naga, inaprobaran kan International Criminal Court ICC ang kagadan kan kampo ni dating President Rodrigo Duterte na suspendihon na nagkaperang mga deadlines sa pagsumiti ka nagkaperang mga dokumento mantang nakaresis ang nasambit ng korte na inut kaya na pinagsusumiti kan ICC Pre-Trial Chamber ang defense team ni dati President Rodrigo Duterte kanda public version kanda sarong confidential document alagad sa daipa pinagtawanin doon kanda depensa iyada basimanda sa lead counsel na si Nicolas Kaupmanda. Kasumpay kan bagay ni tinugutan kan chamber and request kan defense team na untokon na o suspendiyon muna ang nagkaperang mga deadlines gikan na sa Hulyo 25 kada alas 3:53 ni nahapon asin na pinagapaliwanag pa ini sagkod Agosto 18, 2025 alas 9 nin pagkaaga mantang nagluluwas man ang pre-trial chamber nin sarong report na naglalaman kan gabus na mga desisyon na ginibo sa pagultanan kan Mayo asin man bulan kan Hulyo sa presenting taon. Alagad sa parte kada sambit nga report 36 na annex and isinapribado mantang tinanggal ang sensitibong information para man sa seguridad kana nasambit na nga bagay sangunyan na nagdadanay na nakaditini o nakakulong si dating President Duterte sa detention facility kan ICC mantang pinag-aalat ang nakatala na confirmation kan changes laban man sa saiya sa crimes against humanity may relasyon sa subuot pagpapagadan sa irarom kan War on Drugs campaign kan September 23. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal, pinagpa sa irarom ngunyada asinda pinagpapaimutikan kan US Navy ang claim kan China na pinag-issuean subuot nin warning asin taboy ninda ang guided missile destroyer na USS Higgins habang nagsasagibog ka na misyon duman sa parte kan Panatag Sul. Ginibuman ka na US Navy ang paliwanag matapos sabiyo ni Senior Captain He Tiching ka na People's Liberation Army Southern Theater Command na pinayro ninda ana sa indang Chinese military para man i-monitor isyuan kana warning asin pag tataboy
ada pinaga sasabi sa party mismo kan na barko ni giyera kada Estados Unidos de Amerika. Alagad sigun sa US 7th Fleet Commander Megan Green, digdi mayong katotohanan ang mga pahayag kan China asin ini puro imbento, puro kaputikan kaambugan. Mayo subuot ni nangyaring untoward incident mantang yaon sa kasagsagi kan mission kan barko kan Amerika kan nagtalikod na Agosto 13 ngunya na taon. Pinaglinaw kad US Navy official na nagsagibo lang kan pinagaapod na Freedom of Navigation Operation ang USS Higgins. Iyan bunga naman kan pinagaapod na international law asin nagpapadagos sa pagsasagibo kan normal kaning operasyon. Kan natapos ini naghali na sa nasambit ng lugar ing kontra ini sa parte kan mga pahayag asin imbintong kaambukan kan Chinese government. Ang mga bareta sa luwas ka nasyon sa kinabaning karawat asin bareta lokal pagkatapos po nin pagirumdum. Ngunyan sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Sa paagi kan pinagapod na public-private partnership nakatalaan na magpatindug sa laog kan syudad Canaga kan sarong pinagapod na waste to energy plant sa ubatong gibuhon na dakulang pakinabang ang tuniladang mga basura na nakukulikta aral daw sa parte mismo kanda syudad Canaga. Basado iyan ki City Councilor Aris Macaraig. Dakulang tabang ang proyekto tanganiman na digdi mapalaba ang buhay kan na landfill digdi sa laog kan na syudad Canaga asin na matawanin solusyon ang naglalang problema sa lado kan waste management. Tinawanin doon na ang pangangaipo na maging mas maray asin na maigpit sa pagpapasudod ka na tamang pagpapadalagan kan solid waste. Sa presente sa laog kan na syudad Canaga, ana makinang gagamiton para man sa nasambit ng pasilidad kan paggamit ka na thermolysis asin na proseso kan na decomposition da gamit ang init kan mga organikong materialis para man gibuna energy source. Kapag nadagos ititindog anasambit ng pasilidad dyan sa parte mismo kan sityo sa Lunggigi asin pinaglalauman matatapos ang konstruksyon sa laog sa naman nin tulong bulan. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ada opisina kan CSWDO asin man kan PSO digdi sa laog kan na syudad Canaga katabang ang rescue team ang nagkaigwa kan pinagapod na rescue operation sa panginginot kan City Social Welfare and Development Office kabali na ang mga personay kan Naga City Public Safety Office nagtaratabang-tabang sinda sa pagsasagibo kan na pag-rescue sa mga kaakian kan nagtalikod na banggi tangani man na digdi ang mga nagbabaray-basay sa mga tinampo asin na parke kan na syudad Canaga nangurog na dyan sa CBD1 sindaman da tulos na pinagatud kan CSWDO asin man kan PSO sa indang pinag-iistaran o sa indang mga pamilya asin pig-endorsar sa Municipal Social Welfare and Development Officer para man sa magkakadigong intervision digdi sa laog kan na syudad Canaga kadakol panin aking mga balaw-bagaw na iyo ana saro sa mga problema ninuli ta sige ang pangkawikaw sige ang pantikwil maski sa lubot kanda sarong daraga pinagtitikwil nagahagad ni na limos an iba man sa mga nasambit na mga minor nagchuchurungki asin nagsisinghut nin rugby sa sentro asin kun bangag na an mga ini naglalapiga na sana sa tinampo.
Iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata kita sa lado lokal. Flood control project kabali sa mga hagad kan mga barangay official sa laog kan syudad Canaga suffer kanda barangay meeting. Boyet Paderes sa detalye. Padagos ang ginigibong pagkipag-ulay kan City Disaster Risk Reduction Management Office as ni City Mayor Lenny Robredo sa mga barangay official kan syudad para sa pagpautong Canaga City Survey Project o barangay projects na kung saan dinadangog ang mga kadan kan lambang punong barangay sa pagsulba, urog na sa pagbaha asin pagpasyor din. Nakisumaruman sa urulay ang mga law enforcement agencies arog kan mga personalis Canaga City Police Office, Bureau of Fire Protection, Public Safety Office asin maging ang nasa rescue team sa parte man ni Balatas punong barangay Ferdi Dihita. Sinabi kaning ang sa iyang kagadan, ang arog man kan kaibahanan ng mga opisyal na magkaigoling mas dakulang drainage sa ilang barangay arog na itong mga nasa zona na nasa hababang lugar. Para sa BBS News, Boyet Pader. BBS, basta bareta, sigurado. Sa iba pa kitang detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata pa kitang unyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, pinagpuunan na kan gobyerno lokal kan syudad Canaga ang kampanya para gibuna ligtas sa ana mga agihan kan ng mga bangketa digdi sa laog kan na syudad Canaga. Iyan kasabay man kan pagpapasulod kan sinasabing Executive Order number 013 na digdi igwaning katuyuhan na maggibukan na pinagapod na task force para man sa safe, walkable and accessible sidewalks. Maabot sa 200 na mga sidewalks vendors ang pinagpaapod kasudma sa nasambit ng Activity Center Canaga City People's Mall. Iyan tanganing pag-urulayan ang mga posibleng paglilipatan kan mga nagtitinda sa laog mismo kan bangkita asin man sa tinampo sa parte kan Central Business District 1 o CBD1. Iyan basado man kay Market Superintendent Ramunda Florendo kabali sa mga laknang mga temporaryong pagsasara kana parte kan General Luna Street gikan sa Caceres asin man sa gudnang Evangelista Street sa kada alas 6 nin pagkabanggi. Padagos man ang koordinasyon sa paagiman kana Market Enterprise asin Promotion Office kana kabali na ang PNP asin Public Safety Office o PSU digdi sa laog Canaga para man sa pinaglalauman na pagbabago kan na bulos kan na trapiko. Dagdag pa man ni Florendo na iinuton mo na ang pagpapakaray kan na mga paagi kan mga street vendors sa parte mismo kan CBD2 mantang naglipat naman sa CBD2 ang nakatalaan na mga dry run para man sa CBD1 gikan sa pizza 8 o pizza 18 kan bulan kan Agosto sagkod ng pizza 31. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Pilot testing kan mobilization na submanual kada panahon ng pagkilos na katalaan na gibuon kan DSWD asin World Bank sa probinsya nin Camarines Sur. Daryl Banyas sa detalye. Nakatalaan gibuhon kan DSWD sa paaikan kalahi seed katuwang ang World Bank ang pilot test kan social mobilization submanual sa lindong kan panahon ng pagkilos Philippine Community Resilience Project nagigibon ini sa banwaan kan presentasyon Camarines Sur. Nagpunan silang bitang inisyatiba sa lindungkan o ini sarong orientation workshop dapit man sa participatory risk and vulnerability assessment siring man kan municipal resilience planning para sa area coordinating team kan banwaan kan presentasyon na mawot na kan sinabitang aktibidad na matawan nin bastanting kaaraman asin man training an act members sa pagkondusir kan proseso ang social mobilization activities bilang parte kan gigibuhon na pilot testing. Sa mensahe tinamanduon ni DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio,
ang importansya kan proyekto digdi sa Bicol urog na sa vulnerable sectors na labilabing na apektaran ang mga lain na peligro urog na ang environmental risk na pag-araman na magkakaiguanin sir yun yung mga aktibidad na gigibuhon sa sinabitang banwaan ngunya na Agosto hasta September arugan orientation workshop sa Municipal Resilience Team, Barangay Assemblies, asin man na iba pa mawat kan PCRP na mapakusog ang kakayahan kan mga komunidad pag-abot sa participatory resilience planning asin mapaiwas ang access sa resilience investment sa mga pigko-konsiderar na vulnerabling mga lugar. Digdi sa Bicol, target kan proyekto ang kabilugan na 79 munisipyo sa anom na probinsya kan Kabikulan. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, dai naguuntok sa pagtaunin da solusyon ang gobyerno probinsyal kan Camarines del Sur sa liderato ni Governor Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte asinmada ni Congressman Migsa Villafuerte, partikular na sa oral daw na pangangaipo kan mga residentes kan na probinsya kan Camarines del Sur saro ini sa mga barangay kan na marangni dyan sa Banwan kan San Fernando, Camarines del Sur ana benepisyaran kan na libreng inumo na tubig sa paagiman kan potable water on wheel o wheels kan Kapitulyo Provincial nasa rong programa ni Gobernadora Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte asinman ni Congressman Migs Villafuerte iyan tangani man na matawan matserbihanda nin madadarahanda nin inumo na tubig anda mga residentes kani dakula mana ang naging pakinabang kanasambit ng programa sa mga residentes na mayo nin bastanting supply nin malinig na tubig nin hulita dinadara na mismo harong-arong anda nasambit ng tubig na malinig na inumon sa paagiban kan potable water on wheels kan Kapitulyo Provincial kan Camarines del Sur ang nasambit ng ikipahi ang padago sa paglibot-libot bako sa nadyan sa parte kan Banwaan kan San Fernando kundi maging sa iba pang mga banwaan kan probinsya kan Camarines del Sur na nagkakaigwan ni na problema sa parte kan maiinom na tubig. Sa paagi kaniya, libre nang nakakakuanin serbisyong malinig na maiinom na tubig ang mga residentes sa parte kanda programang ini kan Kapitulyo Provincial kanda Camarines del Sur sa paagi ninda Congressman Luigi Villafuerte, Congressman Mix Villafuerte, asin Gobernador Elry Villafuerte. Iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Sarong negosyante sa Camarines del Sur dinakop kan mga pulis. Darius Biquilio sa detalye. Dahil na nakapalag sa mga miyembros kan Philippine National Police sa Banwaan kan Kamaligan, Camarines del Sur. Ang sarong businesswoman matapos na siya paluwasanin na kasong istapa kan 5th Judicial Region kan Kamaligan gain sa Milaor, MCTC. Alas 10:35 rin pagkagakasudba kan top mo ni sa iyang pinag-iisara na residensya sa Barangay Marupit sa Banwaan kan Kamaligan. Ang suspect na pinagpisto na kan mga pulis sa alias na si B. Ninhuli kan Data Privacy Act sa padagos na pinapasunod kan Philippine National Police kaya dahil na pinagkumpeto ang pangaran ni alias B. Aloy na pala hindi pinaghahanap kan mga miyembros kan Philippine National Police. Ninhuli kan warrant of arrest na aloy na manilinuwas kan Kamaligan gain sa Milaor MCTC 5th Judicial Region. Alagad kasudba sarong informante ang nagpaabot ng impormasyon sa PNP Kamaligan na sa indang haloy ng pinaghahanap yaon lang pala sa barangay kan Marupit nagtatago. Kaya daling nagpasiring ang PNP din ako uniforme sa sarong residensya sa Marupit asin duman pig-verify kung talagang totoong yaon man nagtatago ang suspect. Kumpirmado yaon sa laugan harong dumaan na nag-arabutan ng mga nag-uniformado na pulis kan Kamaligan Municipal Police Station asin ipig daram ipig duhol na sa suspect ang warrant of arrest na kasong kaistapa. Kaya dago sa siyang pinagpusasan ng unyan nakakulong sa detention facility kan Kamaligan Municipal Police Station. Dagdag na balita sa radio lokal para sa BBS News, Darius Biquilio reporting.
BBS. Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, apat na mga universidad sa Bicol ginibo ana selyo kan katibayan sa partibismo kan pagpapasunod kan wika asin kultura. Degdi tinawan ni na doon asin man tinawan nin onra kan komisyon sa wikang Pilipino KWF. An apat na mga universidad sa parti mismo kan Rion Bicol sa selyo kan karahayan sa wika asin mada kultura bilang pagbisto sa sainda na masigasig na pagsulong asin paggamit pagtataunin importansya sa wikang Pilipino asin kulturang Pilipino sa paagiman kanda pagtutukdo kadi asin mada sa akademiko sa lado kan edukasyon. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Nagkaigwa kan sa imulinyo sa exercise ang Philippine National Police o PNP debat sa party mismo kan syudad kan Iriga sa sinasabing 5 minutes sa response time policy. Idegdi pig paabutan ni na pag-umaw asin ikinaugma ni Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr., Regional Director kan PRO5. Ipinagpaliwanag man kani kung ano ana positibong resulta sa maagap o amay na pagrespondi kan kapulisan sa anuman na klase nin apod sa lado kan emerhensya asin na paano ninda na pagpipreparan ana sambit ng bagay sa nasambit ng CEMEX. Ada pinagapanginutan ni Police Lieutenant Colonel Jerica Duna Sandia ang pamayukan Iriga City PNP Police Captain Villa Carino asin mga pagiriba sa lado kan mga personay kan Police Iriga. Ini ang pinagpartisiparan ni Mayor Wilfredo Rex Cuba Oliva, Vice Mayor Edsel Serrano Dimaiwata asin man ni Engineer Solomon Ngu, ang pastor na si Gilbert Tibre Jr. Ang nagkapirang mga miyembros kan media ipinaabot ni Mayor Rex Oliva o ni Mayor Rex Cuba Oliva and asin man ni Vice Mayor Dimaiwat asin Engineer Munmon Ngu ana sa indang suporta sa araw kaning mga programa na ipinagpapasunod kan liderato kan Philippine National Police urog na sa parte kan sa indang lugar duman sa syudad kan Iriga. Ta sa tuya ng detalyes kan sa tuyang mga barata sa luwas kan nasyon. Sa tuyang barata ngunyanda sa luwas kan nasyon o barata international, inako ni US President Donald Trump kan nagtalikod na aldaw kan Webes o kasudma na dainiya maipapangako na mapipirit niya na pundo ni Russian President Vladimir Putin ang pagbubomba sa mga sibilyan duman sa parte mismo kan nasyon kan Ukraine. Alagad pinatanidan kani ana Moscow kana matinding kakaabtan kung dai kani pupunduhon ang pag-aatake sa mga sibilyan duman mismo sa Ukraine. Inot nang magkakaigwanin pag-uurulay sinda Trump asin na Putin duman sa parte mismo kana Alaska. Ngunya na aldaw Agosto 15 sa saindang inot na one-on-one talks poon kanda nagtalikod na 2019 sigun ki Trump ana nasambit ng meeting ana pag-ahandaan digdi para ilatag ana mga kagustuhan sa posibleng trilateral meeting kaibanan man si Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Alagad digdi aminado ang Estados Unidos na malabong magresulta ini tulos-tulos kana ceasefire o untok putukan. Ipinagpahayag ni Trump na may sinabi si Putin sa mga nakalis na apod na gusto kaning tapuso na ang nasambit ng gyera. Alagad daisubot ini nagsusunod sa iyang mga pahayag puro sa naman paasa asin dai nagiging loyal sa iyang mga sinasabi. Ang sinasabi ni Putin
puro kabaliktaran kan ginigibo kani ninhuli tapadagos pa man giraray an pag-atake kani duman sa partibismo kan Ukraine kundi isubot ma dangog si Putin sa maabot na pagkakaiguanindanin orulay siniguro ni Trump na may ilalatag siyang konsekwensya alagad daipaman kani sinasabi kung ano ang mga ini. Sigun paman sa datos kan United Nations na maabot sa 13,800 na mga sibilyan ang nagadan duman sa partibismo kan Ukraine puon kan magpuon ang gera sa pagultanan kan Ukraine asin man kan Russia kan Pebrero 2022. Ngunyada sa detalyes kita kan sa tuyang mga bareta kita ngunyada sa kinabanda ni Karawat. Sa tuyang bareta ngunyada sa kinaban ni Karawat duman sa partibismo kan NBA. Inaprobaran na kan National Basketball Association NBA ang pagpapabakal kan Boston Celtics sa kantidad na $6.1 bilyones and aabuton sa 345 billion pesos ang nasambit ng team ang ibinibinta sa grupo kan liderato kan private equity mogul na si Bill Chisholm. Kapag dagos na nakompleto ang mga kinakaputan ni Chisholm, iyo ang 51% kanasambit ng kupunan o team. Asin matatawan siya nin full control sa team pag-abot kan 2028 sa nasambit ng taon. Pinaglalauman na malubo na ang kantidad kanasambit ng team sa 47.3 billion billion ang grupo ni Chisholm ana nagatagama nin pinakadakulang bid asin na dinaoga anda duang iba pang grupo kabali sa mga gusto kuta na makabakal kana sambit ng team si Celtics minority partner Steve Palikwa asin man degdiya maging bagong may kadsadiri kan Boston nagtapos si Dartmouth College asin man pin sa Wharton School of Business. Siya ada sinasabing sa presenti ada magiging partner kan Celtics basado man sa Symphony Technology Group asin na private equity firm na kung sain degdi panginot na focus iyo ang mga investment sa software services asin man iba pa ikinukonsidera ang nasambit ng transaksyon bilang pinakadakula sa kasaysayan kan American Professional Sports franchise. Ang dating record kaput kan Washington Commanders kan National Football League kan 2023. Iyan ang mga katiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuwin na kaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department, si Sir Stephen Pavis, ako po si Junel Cuba. Mabalos kan sa pagantabay, mapasatuya pulugodan biyaya, patin bendisyon kan mala Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 7:04. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Mga tugang maray na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kana sa tuyang mga barata sa lado lokal. Perya di Camarines, pinagapunan da digdi sa laog kana syudad kana Naga.
Department of Agriculture nagataunin mga composting package sa laog mismo kana probinsya kana Camarines Sur. Dagos-dagos ang tubig na naga-iro asin man iyan sa laduman kana pagpapasunod kana tupad program kan Department of Labor sa Bicol. Padagos ngunya na naglalangkaw ang bilang ka na mga insidente ka na snake sighting digdi sa laog ka na syudad ka na Naga. Saro na naman na natapos ang konstruksyon kan opisina kan Bureau of Fire Protection sa laog ka na syudad. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tukang liwata, marahin na aga. Ako si Junel Cuba. Sa detalyes na kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, ang perya di Camarines Festival Posturiosa pinaglansar na kan na DTI digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Formal ng pinagbukasan kasudmang aldaw kan Webes sa Agosto 14, 2025 kan Department of Trade and Industry o DTI Camarines Sur ang perya di Camarines Pet Posturiosa na sa presenti gidigibud dyan sa parte ka na sarunga dakulang mall digdi sa laog ka na Siyudad Canaga sigun sa DTI Camarines Sur. Umabot man sa 80 mga exhibitors ang partisipante sa nasambit ng trade fair. Tampok ang manlain-lain ng mga handcrafted fashion fish accessories, wellness essentials, siniba pang mga lokal na mga produkto gikan man sa parte mismo kan Rion 5 o bato kada sambit ng aktibidad na itinampok and parte mismo kan tibay kan paggibo kan mga Bicolano, mga taga-probinsya kan Camarines Sur kan manlain-lain ng mga produkto na mga lokal kan mga negosyante asin man artisano and pagpapakusog kan na suporta kan publiko sa Mid and Camarines Sur. Iyo mismo ang itinatampok ngunyan sa nasambit ng Perya di Camarines sa Pit Posturiosa o Posturiosa dyan sa parte mismo kan sarong dakulang mall sa Diversion Road o dyan sa may parte mismo kan kanto kan Almeida Highway. Iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado lokal. BSWM nagtao ning composting package sa parte kan na probinsya nin Camarines Sur. Pinagapanginutan kan Departamento kan Agrikultura o Department of Agriculture, Bureau of Soil and Water Management, DEBSWMO ang pagtao ni composting package sa parte kan 15 mga farmers cooperatives and association FCA iyan sa laog mismo kan probinsya kan Camarines Sur. Kabali ang Department of Agriculture, RFO5 Research Division
at Central Bicol Experimental Station CBES. Gagamito na ana mga technology package tanganing mas pang mapaasenso ana produksyon kana parte kana mga parauma asin man na pagdanay kana malinig na kapalibutan. Mantang digdi pinapakusog asin mas lalong pinapatibay ang kapasidad kan mga kooperatiba asin institusyon sa ahanap asin paggibo nin mga organikong pataba digdi sa laog na probinsya kan Camarines Sur sa tabang yan kan Department of Agriculture Bicol. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado lokal dagos-dagos ada pag taunin na tabang kanda Department of Labor ini magpapadagos-dagos ang tabang sa lado kan kabuhayan sering mad ada partibismo na maibalik pati naman maitao ang mairani ang tabang kan gobyerno sa partibismo kan 300 na mga parauma na padagos man na matapos kan 10 aldaw na pinagasasabing paglinig kan na irrigation na canals sa iraruman kan tupad program kan Department of Labor. Ang mga patubig iyo ang pinagtarget kan Department of Labor na digdi relinigan ianda tangani man na dire-diretso sana ang paghiro kan na tubig pasiring mismo sa mga umahan digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Pinagapuunan iyan kan pit sa 19 kan bulan kan Hunyo maabot sa 415 pesos kada aldaw and mismong bayad sa kada sarua na nagabali sa paglinig kana mga ati sa mga irrigation na kanal karibay ana manlain-lain na trabaho asin siguradon sana na mayo nin patud ana patubig sa partibismo kana sa indang mga umahan iyan tangani manda na maging bastante anda tubig na kinakaipuan kana mga paroy asin matauman nindalan tanganing marikas ana pagtalubo kani sigun ka sinimo manager engineer Carol L. Ranyula dakulang tabang anasambit ng programang ini ninulit at sabay-sabay na natatawanin atensyon na asin na nare-resolveran ana mga kabuhayan kana mga parauma asin mana ana pangangaipo sa partibismo kana sa indang patubig na kung sain kaipuan na maray importante sa partibismo kan sa indang mga paruyan. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata, vendors asin man na mipo nagkakaigwanin mga dialogo kan nagtalikod na aldaw. Oyet Paderes sa detalye. Nagkaiguan ng urulay ka ng kaagim aldaw ang MEPO o ang Market Enterprise and Promotion Office sa Hingilot ni Market Superintendent Ramon Florindo as in NCPO Chief Traffic Enforcement Office Police Lieutenant Colonel Van Layosa kaibahan ang CBD1 vendors para man pag-ulayan ang pig i-establisar na task force para safe walkable as in accessible sidewalks hindi sa Sunod Canaga susub sa Executive Order number 2025-013. Dagdag pa kaini ang pagpresentar man kan mga proposed relocation areas para sa mga paratenda turog na sa mga nag-occupar kan sidewalks o sa mga agihan. Para sa BBS News, Boyet Pader.
BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, padagos na naglalangkaw ang bilang kan mga naire-record na mga insidente kan pinag-aapod na sneak sighting sa laog kan na syudad kan na Naga. Iyan kasabay man kan na pinagpapakusog na clearing operation sa parte kan syudad. Kabali sa mga operasyon ada padagos na paglinig kan na mga kaduduutan na basura asin mga baradong mga drainage asin iba pang mga waterways posibleng naapektaran anda pagraot mantang isinasagibu nasambit ng aktibidad kausa para man magruluwasan anda mga halas sa indang pinagtataguan. Basado iyan sa City Environment and Natural Resources Office. Pinaglalauman pang malangkaw na bilang kan mga snake sighting ngunya na panahon ni tag-uran urog na duman sa mga lugar na puwerming pinagbabaha liwat na pinagpagirumdum kan na opisina ana publiko na da ibasta gadanon ana mga ini imbis sa i-report tulo sa indang opisina tanganing maibalika sa nasambit ng istaran kan mga halas para makakagat panintao. Iba pang detalyes kan mga bareta pakita sa lado lokal. Sa iba pang detalyes ka na mga bareta pakitangunyan sa lado lokal. LGU official gikan sa parte kan Kamar de Sur nag-attender sa training asin seminar sa pagpakusog kan evacuation and camp management. Daryl Banya sa detalye. Ninwili sa padagos na nalamatean na kalamidad digdi sa Kabikulan, orog na sa probinsya ng Camarines Sur, arog ka naging epekto kan Bagyong Christine, na nagtalikod na taon, mas pinakusog pa ang mga lakdang para sa disaster preparedness sa bilog na probinsya, nasaro sa mayor na prioridad kan administrasyon ni Governor Elly Villafuerte and sa paikan Ed Mero. Dahil pa lang nahaloy, ginibo ang sarong importanteng training at seminar sa Digital Conservation Center dyan sa Kadlan Pili. Nagpartisipan sinambit ng aktibidad ang mga representante gikan sa Manila na LGUs ahen sa di gobyerno gikan sa Segundo Distrito, Tercero Distrito asin sa 5th District kan probinsya. Sigon sa pahayag na nagkaperang partisipante, dakulang bintahe ang arog kaini aktibidad para sa mga responders urog na sa pagdagdag ng kaaraman kung paano mas magiging preparado ang komunidad sa panahon ng kalamidad asin mas magkakaigwasinda ng kumpiyansa sa planning asin response. Sinabi man kan Edmero Camarines Sur na parte kan regular na programa kan sa ilang opisina ang siring na mga aktibidad bilang katimbagan sa direktiba ni Governor Elly Villafuerte para sa mas sistematikong preparasyon sa panahon kan kalamidad. Sa sinambitang training, pagdiskutir ang malalain na paaikan patanid sa komunidad urog na kung limitado ang access sa digital o electronic na kagamitan. Narok sa ipigtutulod na alternatibong paagi ang paggamit ng mga color-coded flag system na inot ng na-pilot test sa Banwaan kan Buhi, Camarines Sur. Ang kahulugan kan lambang kolor, kung green, threat monitoring pa sana. Kung yellow, maging alerto asin maghanda. Ang red, mag-evacuate na, asin man ang color blue, no sailing o ang paglawod o pagbiyahe sa mga coastal areas. Sa tabang kansiling na inisyatibo, mas napapayawas ang karaman atin preparasyon sa mga lokal na gobyerno para sa masalbadong Camarines Sur sa atubang kan anuman na kalamidad. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, Sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, natapos na ang konstruksyon kan bagong headquarters kan Bureau of Fire Protection BFP. Digdi sa laog kan na siyudad kan Naga, alaga dai pa ini magamit matapos na digdi mahiling kan na Bureau of Fire Protection Regional Office No. 5 ang nagkaperang kinakaipuan na napakarayod basado man sa isinagibong pag-iinspeksyon basado kay Senior Fire Inspection o Inspector Erwer
Erwin Bersusa sa presente inaasikaso kan sa indang opisina ang mga requirements para man sa partial occupancy kapag natapos na ang asin nakapasana sa final inspection ana sambit ng edipisyong bago kan Bureau of Fire Protection kan Siyudad Canaga. Dagos-dagos na an sa indang paglipat digdi kabali sa kinakaipuan na ibugtaka sa bagong pasilidad. Iyo mismo ang water collection facility asin man na cistern na tank. Yan na bunga naman kan kasuguan sa ordinansa kan siyudad. Pinaglalauman ngunyan kan Bureau of Fire Protection sa laog kan Siyudad Canaga na maisa sa gibo ang paglipat ninda sa bagong headquarter sa maabot na bulan kan Septyembre panahon kan Piyesta sa Naga. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa ladwa lokal. Sa iba pang detalyes ngunyan kana sa tuya pang mga barata kita ngunyan sa ladwa lokal. Natatakot na ang mga maestra na magsaway sa mga eskwela asin na mga estudyante maski nangani ang mga aki pasaway sa saindang eskwelahan asin igwananin ginigibong mga kalukuan sa classroom sa mga klase asin na maging sa mga maestra. Sigun yan kidi Rector Gilbert Sadsad kan DepEd sa Bicol, ang rason kaya digdi subuot igwanin mga magurang na grabe man ang pagsurog sa saindang mga aki asin na dikit na sumbong sa nakan mga aki nilulusob na tulos kan mga maestra o nilulusob na tulos kan mga ina o magurang ang mga maestra. Ginigibuanin mga istorya asin kinakasuan si mga maestra. Kaya lugod daina nakakataunin maray na pagtukdo o pagdisiplina sa mga aki na mga maestra. Daina man nakakasaway tadigdi na didipisilan na lugod ana mga maestra ninulitan na iistorbo sinda kapag sinda mismo and piga lulusob kan mga magurang asid piga kakasuan perming may sala iyo ana maestra asin dai inaako kan mga magurang ansala kan sa indang mga aki. Uya si Regional Director Dr. Gilbert Sadsad kan DepEd Bicol. Iyo po, totoo yan pag bakong komportable ang sitwasyon kan sarong eskwela, dahil talagang gayo makakalaog ta sa iyang isip, maa-absorb ang mga lesson. Although sabi ko nga ni kaya habo ko man ikutang i-compare sabi sa kampanahon man kami baga nag-eskwela sa irarong kang puon kang kahoy, pero yaong kaya yan sa pagdesidir kang sarong kaki. Ngunyan kaya ang generasyon tanong niya. Ni Dr. Gilbert Sadsad, ang Regional Director kan DepEd Bicol. Ana mga maestra ngunyada natatakot ng magsaway sa mga aki ninuli maski pasaway ana mga aki an perming binabasol sinusugod kan mga magurang iyo an mga maestra sagkod na nga ini pinagkakasuhan pa. Uya an mga paayag ni DepEd ni DepEd Regional Director Gilbert Sadsad kan Bicol. Na ang mga kairibat ng mga maestra dahil na lang nagsasaway ta habo nindang ang problema kaya ngunyan ang mga magurang bako man sa pag ta ako magurang man pero grabe kaya ngunyan ang pagsurog ang diit na usip kang aki lulusobon ang maestra asin gigibuhan ng mga istorya kakasuhan kaya lugod dahil nakakataon ng maray na pagtukdo sa satuyang mga aki dahil na nakakasaway ang aning kumbaga sa na-disturb ang teacher pinapabayaan na lang dahil na po talaga na mga pahayag ni Regional Director Dr. Gilbert Sadsad kan DepEd
At iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal sa Barangay kan Balatas. Sinabi ni Barangay Captain Dehita kan Barangay kan Balatas sa Naga City na naglalaom siya na antes na mag-abot ang piyesta sa laog kan siyudad Canaga, maibabalyo na ang gabus na mga poste ninda kuryente kanda kasurikudos sa bagong lugar kaniya na kung saan na naapiktaran kan na pinag-aapod na road widening kan DPWH sa lugar kan Kalabaan kan Balatas asin man kararayan na nawalat sa tao kan tinampu. Kabali na ada Santo Niño asin man na atubangan kan na parte mismo kan Eternal asin mada sa palaog mismo sa command center kanda siyudad kan Naga sa may lugar kan Naga City General Hospital. Uya ang mga pahayag ni Barangay Captain Dehita. Po na madaling na-actionan po na ililipat na po si mga wire po pang kuryente sa bagong poste po. Kaya inyo po mga poste sa tao po bago po mag-fiesta, I hope na hindi po mayo na po magiging malinig na po ang satuyang and kung road widening na mga tinampo po, mawara na yung mga poste sa tao po. Iyan po dyan. Tapos sa may Santo Niño and front po kang Eternal po and sa Erinutan po, itong kurbada tama ka, itong palawag naman sa Command Center, Naga City General Hospital po. Yun naman Artikan mga pahayag pa ni Barangay Captain Dehita kan Barangay Balatas, Naga City. Ang atugang iyan ang kateripunan kan mga barata sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata sa Engineering Department. Kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis, asinman Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang, ako po si Junel Cuba, mabalus kan sa idupong pagantabay, mapasatuya pulugodan biyaya, patin ang bendisyon kan mahal na Diyos. Basta bareta, sigurado. PBS Basta Bareta, sigurado.